Ah. Ayan mga kabokals. Ano ba to? Paano ba to? Paano ko aakyat ha? Hello, cow. Hello, goats. How are you, goats? Ayan, amazing na buhay na naman mga kabokal. So we're back in business. May sipon ubo pa rin tayo pero mas okay na ating pakiramdam. Nakapagpahinga tayo ng konti kahapon. So ito nga. Atin naman kami. May mga dami rin palang kambing dito. Ayan, so ito. Ipapakita ko sa inyo mga kabokals yung aming gagawin ngayon. Wala maganda panahon. Walang ulan. Medyo makulimlim pero sumisilip si Haring Araw. Nagdala kami ng mga yung mga pinagbabaklas doon sa pinagawang bahay ni Ate Gingging sa harap natin. Ginawa natin yung ibang mga tabla saka yung mga plywood. Diyan lang yan kuya. Mamaya na kayo kain? Ito gagawin natin. Kasama ko si Kuya Natoy, tatay ni Eman sa kanirinan, and si Renan. Si Emon absent, inaatake ng ulcer. Anyway, dalawa lang naman talaga ang kailangan kong tao. So ito mga kabokals, meron tayong changes na gagawin. Sabi ko nga, ang Poso Negro natin dapat dito sa labas. Ito, kaya lang kasi kailangan pa natin mag-asintada asintadahan natin kasi baka gumuho, and then sisemento yung ibabaw. Ngayon magko-cost cutting ako kasi mga kabokals, medyo tagilid ng ating barko. Cost cutting tayo. Ito, dito na tayo kasi ganun pa rin naman pasok pa rin naman, bubutasin lang natin dito. Dito na tayo maghuhukay ng Poso Negro para ang ang patong natin, yung takip niya dito na tayo. Yan, kasi ito flooring na to mga kabokals flooring to Ito, level ng flooring to Ito tatabakan nga namin. So ito, Renan, huhukay kayo diyan. Huwag niyo lang sasagad kayo, magpapagkitang kayo. Ito, Kuya Natoy pala. Thank you si Kuya Natoy. Dito tayo maghuhukay Kuya Natoy kasi cost cutting tayo. Para yung buhos natin saka flooring isa na lang. Tapos hindi na tayo mag-asintada dahil may naman yan may puting naman yung palibot na yan Hindi naman guguho yan basta-basta. Ngayon, ang butas nyo, sa gitna kayo mag-umpisa. Gitna. Tapos kailangan mga sukatin nyo. 1 feet siguro, kung kaya 1 feet ang pagitan bago ka umabot sa puting mo. Ganon. Tapos palalim kayo. Ganon na lang. Tapos lahat ng lupang makukuha nyo, ipanlilibel nyo ngayon dyan. Hanggang makalibel kayo sa dulo. Ganon. Yun lang gagawin natin ngayon. Hanggang sa ang lalim kayo makarating sa buong araw. Kaya mga kabokals, yan lang munang gagawin nila ngayon. Para makatipid tayo sa asintada. Hindi ko napapa-asintadahan. Kasi may puting naman yan mga kabokals, yung paligid na yan. And then, dito tayo kakapit ng mga bakal para sa flooring niya. Sa flooring at takip, isa na lang magiging mangyari niya. Tapos bubutas tayo doon. Bubutasan natin ng PVC pipe papunta ron. Yan. Ganun pa rin naman. Itong kanal naman na to, hindi magbabago yan. Ganyan pa rin yan. Yun nga lang, yung tubig, imbis na dito pupunta, dito na pupunta sa loob. Ida-divert na natin dyan. Ayan, so bahala na sila. Basta sa gitna ka mag-umpisa ko yun Natoy para matansya mo yung Pupormahan nyo muna ba? Pormahan nyo muna ng square. Tapos palalim kayo ng palalim. Ganun na lang. Basta yung distansya natin i-maintain nyo na Oo, isang dangkal. Huwag nyo idikit masyado. Yan. Cross cutting tayo. Yung mga pala, di ba? May pala kayo dyan.
Tama-tama, hindi pa masyadong inilibog na emon yung ano, yung balagbag natin na bakal. Dito tayo kakapit ng ano, kakapit tayo ganyan ng ano, mga bakal para sa takip sa flooring niya. Yan, magbabakal tayo kasi marami pang bakal na tira mga kabokals. So dito natin gagamitin yan. So yung takip at flooring magiging isa na lang. And then etong dito, dire-diretso kasi yan eh, ano. Kasi pagka magsiseparate pa ako ng Poso Negro mga kabokals, panibagong asintada and then separate na buhos para sa takip. So ito, isahan na lang. And wala nang asintada kasi may puting naman yung paligid nga. Hahawak na yan, hindi naman basta-basta na ano yan. Ayan mga kabokals, so ito kasi yung i-level natin. Nandito tayo sa may parting mataas, so makita nyo yung asintada. Halos pantay lang sa lupa. Yan. Pero pagdating doon, kilarinan, yun na yung malalim eh. So yun po yung hinahabol natin na tambak. Kailangan pumantay siya rito. Hindi naman kailangan pantay na pantay, pero at least makuha natin yung level diretsuhan doon. Kaya ito, magpapatong pa tayo ng mga siguro 2-3 patong na hollow blocks dyan. And then kawayan na. Yan. Tingnan natin doon. Maganda rito may bubong na hindi masyado mainit. So kahit maghapon sila maghukay dyan, malilim na. Ito, konti na lang maano na to, magpuno na. Kaya ang flooring natin dito mga kabokals dito. Andiyan ang flooring natin dyan. Kasi ito ganyan din eh. Pupunuin natin ng lupa yan eh. Dito ganun din. Diba? Nakita nyo ba yung, na-imagine nyo ba yung gusto kong mangyari? Para isang, yung flooring at saka yung takip nito, isahan na lang. Kasi isang diretso yan eh. Mag-flooring kami dyan. Babakalan na lang natin to kasi nga nakaangat na siya eh. Ito kasi siguro kahit pagka kinapos na tayo ng mga bakal, ano na lang yan, graba na lang yan. Pero dito kailangan may bakal dito. Katawiran. Ikapit natin dito kuya, no? Ganyan. May ikot pa namang bakal yan eh. Yan mga kabokals. So para ma-maximize natin yung gamit na materyales, hindi na tayo magse-separate pa na asintada saka ano, saka buhos ng takip. So yan lang po muna gagawin nila ngayon. And then pagka natapos na yan, na-level na, tingnan natin kung ano po pwedeng mag flooring na or hollow blocks. Hindi, hollow blocks pala muna. Tataas muna natin. Tingnan natin. Dito tayo magtatagal mga kabokal sa kulungan ng baboy. Tatagal tayo rito kasi yun nga, hindi rin naman kasi tayo kung pwedeng kumuha ng ng sobrang tao. Katulad nung nakaraan, 3 sila. Yung isa parang naghihintay na lang ng gagawin. So sakto lang talaga yung dalawahan lang talaga. Kahit sa pag-asintada, dalawahan lang dapat eh. Yung isa kasi halo, taga-abot. Yung isa taga-asintada, ganun. Not unless dalawa sila nag-asintada. Nakatulad na si Kuya Natoy sa kasi Emon. Kaya pareha sila pwede mag-asintada. And then si Renan ang taga-abot ng semento, taga-halo. Yan po pwede yun. Pero kasi nakaraan sila Kuya Johnson sa si Kuya Renato, hindi naman sila skilled eh. Hindi sila marunong mag-asintada. So yung isa nakatunganga na lang. Naghihintay na lang mag-abot. So yun. Kaya sabi ko dalawa lang muna sila ngayon. Ito iyan ako muna to
papantay ko na lang muna. Nagpaalam naman ako kay Ate Gigi na nagpa-extend ako ng another 2 weeks. Okay naman daw. Ayan. Saka ano nga pala mga kabukals, di ba sabi ko, ito, tatakpan natin lahat yan ng yero. Yung lahat po ng mababaklas natin doon sa old area natin. Kasi nakapalibot po ng yero yun eh. Nakabakod ng yero yun. Saka yung sa kulungan ng baboy. Tatakpan natin dapat ng yero yan. Kaya lang, humihirit yung anak ni Ate Gigi. Diyan, yung may mga panabong na manok doon. Parang gusto na lang niyang bayaran yung mga bakod ko ron, wag ko na daw gibain. Which is naman, on the right timing din naman mga kabokals. Kasi medyo kinakapos na rin tayo. So yung pondong yung ibabayad niya doon sa bakod ko doon, magagamit natin dito. Kaya lang hindi na natin, baka hindi ko na masunod yung plano ko na isara ito. Na sinasabi ko parang fortress siya na talagang hindi kakita sa labas. Anyway, pa lang naman tayo pa lang naman ang anang dito. So siguro okay na lang, ititibayan ko na lang ito. Kailangan to may mga balagbag dito sa baba. May mga balagbag yan lahat na kawayan, bayugin, saka sa taas, para hindi maiangat, hindi maibaba, ganyan, para siya safety. Saka meron namang nandito naman sila Emon. Sila nga ang caretaker ko rito. May tao naman may iwan dito. So ganoon na lang muna siguro. Yung timing din kasi kailangan ko kasi kinakapos na rin tayo. So yun. Ang problema, ini-estimate ko pa kung magkakano ko pa presyohan kasi pinapapresyo nila sa akin. Binilang ko yung yero lahat doon, nasa 70 piraso po. Pero hindi naman po lahat yun hindi lahat yun goods. Yung iba doon butas-butas na rin, bulok-bulok na rin. 70 piraso po lahat yung nakakabit doon. Ang usapan kasi namin, hindi ko na pababayaran yung mga poste kasi may mga bakal doon na iba, may pader pa. May mga pader pa doon. Yung sa may bandang likod ka. Hindi ko na pababayaran yung mga yero na lang, sabi ko ang pababayaran ko. Ngayon, nung binila ko nga, nasa 70 piraso sa iniisip ko kung magkano ko pe-presyohan iniisip ko kung 300 ang isa times 70 nasa 21k po yun. Ang naman kasi pati yung kulungan ng baboy yata gagamitin nila kasi sabi wag ko na raw daw gibain din yung kulungan ng baboy at is na rin yun kasi ang mangyari kasi ng mga kabukas pag giniba ko yung kulungan ng baboy saka yung mga bakod ko ma-expose yung mga panabong nila. Yun din yung iniiwasan nila mangyari na ma-expose tapos syempre magpapagawa sila panibagong bakod nila. So kaya yun tawag ito. Sinasabi nila sa akin nga na babayaran na lang nila, wag ko na lang gibain para hindi na nga naman sila magpagawa. So yun, hindi ko pa naman nasasabi yung presyo pero sa 70 pirasong yero yun nga ang kwentado ko is 21,000. Kaya lang iniisip ko kung sapat na ba yun kasi may mga ko doon, may mga pader ako doon sa likod, nakapader yung mga kabukas. Kung kayo po dati na sa channel ko kung makita nyo, diba, yung sa may likod sa may malaking mangga yung ating yung mismo likod ay nakapader yun. So yun, iniisip ko pa kung dadagdagan ko ba kasi sa yung pader diba, yun, may konting bakal di kasi yun ayan. At saka yun nga, hindi ko na magagamit yung mga yero. Well, naman, okay din naman yun nga kasi yun nga, una-una magpapabaklas pa tayo ron, so gastos, and then dadali natin dito, and makakatulong din kasi yung kung magkakasundo kami sa presyo, mababayaran nila ako, tutuloy natin yung mga dapat gawin pa dito. Yung marami pa kulungan pa ng kambing. Yung mga breeders nga natin na heritage mga kabukas, baka itamba ko na lang dito. As long as nakasara na lang yan, sige, mailipat lang muna sila lahat. Yung na lang, ang kambing na lang kasi ang problema ko na magawa ng kulungan. Hindi kasi po pwedeng walang kulungan yun Kailangan meron silang papag talaga na pagkukulungan. Yung mga heritage naman natin may mga scratch pen saka fly pen doon na po pwede muna sila doon.
Yung mga decal brown naman, ito na yung sa kanila. Yan, and nagkatay na nga tayo ng mga thunder. So ang natitira po doon is yung mga goods na lang natin na mga currently laying pa na decal brown. Yun, sana magkasundo kami mga kabokas sa ano ba, itataas ko ba ng 25 kasama yung pader. Siyempre tatawad yun. Ayan, yung mga kulungatis ng baboy baka gamitin nila, parang gagamitin nila sa siguro sa breeding nila, yung mga butas-butas doon ng yung mga kwarto-kwarto ng baboy natin, baka gamitin nila sa breeding. Yun ang nakikita ko ron, kaya gusto nilang i-retain lahat yun. Wag ko na daw gibain lahat na nasa compound nila na inuupahan ko. Wag ko na raw gibain at babayaran na nga lang daw nila. Ayan, so yan, abangan nyo mga kabokals. Pero most likely talaga wala, hindi na tayo makapagbakod ng yero dito. Ganyan na lang, patitibayan na lang muna natin yan. Pero unti-untiin natin yan. Pag kunyari nakapondo tayo, unti-unti natin ng yero yan. Kasi gusto ko yung nakasara eh. Hindi ako kita sa labas eh. Para sa safety na rin ng mga alaga natin, lalo na yung mga baboy. Kasi yung hangin na nanggagaling sa labas, alam mo naman ang ASF nandiyan pa rin. Kaya mas maganda talaga nakasara ng yero. Pero yung dun sa may nga pala ito, yung doon sa likod nila, sasara ko talaga yan. Hindi po pwedeng hindi maisara na kasi naka-expose sila eh. May access ang tao dyan sa likod na yan eh. Dito, di bali dito medyo malayo sila. Doon medyo malayo sila. Pero dito kasi masyadong malapit. Halimbawa may mga taong mga dayo or kahit yung mga taga rito pupunta rito, kunyari nandiyan sila dito, sisilipin nila yung mga baboy. Andito lang yung mga baboy natin. So doon pa lang compromise na yung ating biosecurity. Kaya ito kailangan pipilitin ko talaga masarahan tong, at least itong likod lang na yan. Yung likod lang na yan. Hindi bali yung mga side na yan, malayo naman sila eh. Malayo sila sa baboy. Ito kasi up close and personal sila dito. Sobrang lapit. Sara natin yan. Dito medyo malayo din naman sila dito sa likod. Yan medyo malayo din naman. So maganda rin yung pagkakaposisyon natin mga kabokals ng kulungan ng baboy. Kung matutuloy man yung gano'n na hindi na natin masasara ng yero, so at least malayo sila sa labas, sa mga labas. Yan. Balagkit na? Balagkit? Anong gusto mo, yung lupa dito, lupa doon? Yung lupa dito, lupa doon sa sa atin? Mas maano yun? Ha? Mas malagkit yun. Mas malagkit yun, di ba? Mas okay ka na dyan, no? Hindi, pag lumalim pa yan, parang na yan. Yung katulad ng parang adobe. Oo. Parang adobe na yan. Sir, palain na. Yan, ibabaw pa yan eh. Parang adobe pa yan. Pagkataas yan, di na adobe, marmol. Marmol na. Wala yung makahukay tayong balon dyan, di na tayo magpapaposo. Sige. Hukay ng balon. Maganda yun ah. Pag nagkabaloy dyan, paano kaya yan? Sa kulungan ng baboy yung balon. Yan o. Mga florek yung sa kwat. Ang? Florek. Kasi na. Ha? Mga tres. Tres siguro. Dito baka magraba na lang tayo sa loob. Dito tayo magbabakal. Dito sa loob, graba na lang yan. Pero mabakala. Oo. May bakal pa naman yun. Ang baboy na sila. Baka lumusot no? Hindi, mga bake lang naman yun. Isa kayo, wala mga kabokas, may share ko lang. Mga bake lang po ilalagay dyan. Wala tayong ilalagay na breeders dyan. Kaya malakas ang loob ko na gawin yan. Kasi walang mabigat na ilalagay dyan. Puro bake lang na naghihintay ng customer or ng buyer. Ganyan. Yung mga bake na naiwalay na naghihintay lang ng mga buyer, dyan natin sila ilalagay. Yan po ang game plan dyan.
Nakaano na yan, na plano ko na sa aking utak yan eh. So hindi masyado mabigat mga kabukal sa ako. Hindi elepante, hindi joke lang. Mga biik lang ang ilalagay natin dyan. Dito, bake lang din dito. Ang mga breeders natin talaga nandirin eh. Ayan, ang mga kwarto ng ating mga breeders. Tabi-tabi na yan. Tatlo na inahin natin sa isang barako. Sikanoro, 4 sakto. At then itong dalawa na to. Para sa mga bake ito. Yung mga iwawalay natin bake, yan nilalagay. Diba? Magang lang ilalagay. Kaya ito, okay sa alright na rin to. Eh yun nga, may bakal naman tayo. Babakalan natin yan bago tayo magbuhos dyan. May dikit. Madali pa mo. Dumikit dito yung tuhod niya. Yan. So yun po. Yun po ang mga kaganapan, mga changes. Ganun talaga. Ano talaga eh. Minsan talaga hindi naaayon ng plano. Hindi naman lahat kasi ng plano talaga pulido. Hindi. Lalo na kung wala ka naman talagang pondo na ano. Talagang mayroong pondo. Pero at least, at tayo nagpapasalamat na at least nakakaraos tayo, diba? At may tatawid natin yan mga kabukals, may tatawid natin yan. Ito nga, diba, oh, yung request ng aking landlord, oh, yung pa lang, oh, diba? Talagang ano, umaayon ng panahon, diba? Kinakapos na tayo, and then ito si landlord ko, nag-o-offer sa akin na bayaran yung mga bakod ko ron. Diba? May solve na yung problema ko sa pondo. Meron na tayong pang ano ulit, pang tuloy. Ganyan lang naman yun. Wag tayo mawawala ng pag-asa. Minsan iniisip natin wala ng pag-asa, pero may biglang may biglang solusyon. Kati pa rin lalamunan ko. Pagka nagsasalita ko matagal yun, kumakate. Ayan mga kabukals, nakaidlip ako. Mga 1 oras din yata tayo. Mayroon pa rin talaga, may tama pa rin pala talaga tayo. Natin yung nahukay na nila. Kumain na kayo? Ayan na. Natamba ka na rito mga kabukals. Yan. Sabi ko. Yun. Yung mga kabukals. Hindi nakasagad yan. Hindi nakasagad. Hindi nakasagad sa puting. Talagang ganda. Pwede, no? Obra. Medyo maano na. Buhagag na. Ito pa lang. Pahay kasi ito. Oo. Lakit pa. Lakit pa. Pero ito na. Natabunan nila yung ano. Natabunan nila yung sobra pa siguro yung mahuhukay dyan pantabon dito, ano? Mababaw na rin. Doon kasi mga kabukal halos wala, papantayin na lang ito sa taas na ito eh. Halos wala na itatabon dyan, pantay na kasi yan eh. So kaya natin ilalagay yung ano dito nyo lagay pala sa parte mataas na to para tumaas, maglib ano tayo kasi gagawa tayo ng ano dito eh, parang patwalk na nakataas din kasi andito pintuan namin mga kabukals eh, mataas ang pintuan eh. So ito patataasin ko rin pala to. So dito nila tatambak mamaya so sobra. Ha? Baka hindi, kahit wala namang asintada, pabundukin lang muna natin. Wala tayo pera eh. Pabundukin na lang muna natin. Importante may mapatungan tayo mga kabukals. Dali na lang naman yan. Basta may patong na, paunti-unti sisementohin na lang yan. Pero importante mapataasan natin para, diba? Okay, so alright. Yan, hindi na basta-basta gugulo. Saka paikot na ano yan, paikot na puting yan. Magkakahawak naman na yan, no?
Kahit sabi yung pang gumuho yan, itong puting namin nakatayo pa rin yan. Dahil naka ano yun, kumakapit dito yun sa iba eh. Ayos. Tahimik talaga dito mga kabokers. Yung mga kambing ko na to, kung saan ka na pupunta, oy. Mga kambing ko talaga, oh. Ayan, minsan pumapasok yung mga kolokoy na yun dito. Itinutulak nila ilalim, kaya kailangan may balagbag talaga. Babae ito. Dito mga kabokers, plano kong magparami din ng ano, mag-invest ako sa mga native na babae. Iko-cross natin kay Dagul for meat production. Yung isa rin po sa tinitignan kong gawing negosyo. Kasi ang ganda po ng presyohan ng kambing dito, 250 per live weight. Nakausap ko yung mga lokal dito. Hindi sila nagbebenta per peraso dito mga kabokers. Ang bentahan nila per kilo 250. Maganda na rin yon, 250. Yun nga ang gagawin natin dyan. Pero kung ano tayo, full confinement tayo, hindi katulad nito na ano, magsasakate kami. So magiging ano, full confinement sila, pero for fattening yung mga anak ng ano, native. So meron tayong mga 10 native na babae, tapos si Dagulang Barako. Di ba? And then yung anak nila pagka lalaki, matic yun, for fattening siya, and then for disposal. Pwede rin yung mga babae na ano, kung pero yan dito. Ito kasi yung area na ito yung magiging kulungan ng kambing eh. Naka-elevate yan taas. Ganun. And then kung hindi matutuloy yung fish pan, pwede tayo mga ano, dito po pwede ditong dalawang, pagka talagang marami ng kambing, ay samantalahin natin yung ano mga kabokers, yung kukunti pa lang, wala pa nakatira. Samantalahin natin yung wala pa nakatira. Magpaparami tayo ng ano, kambing for fattening, meat production. Habang tayo pa lang nandito, kasi pag dumami na tao, mabaho kasi ang kambing din eh. Medyo magbabawas na tayo pag marami na rin nakatira dito. Pero sa ngayon, magagawa pa natin yun. Yung talagang ano, parami tayo ng kambing na ano. Siguro ano na, pagka ano, paunti-unti, baka dito rin ako mamili ng mga, kasi marami binibenta rito mga native eh. Per kilo nga, yung mga ganyan inahin na. Eh may Barako na tayo, si Dagul eh. Waiting for action lang yun eh. Laging ano yun eh. Parang Boy Scout yun, laging ano yun. Raiding ready yun mga kabokers. Itong area na to pwede rin kung sakasakali, pero grow out nga ito. Nagawin natin grow out ng mga ano natin eh, mga for meat ano rin, meat consumption din ng mga manok. Yung i-cross nga natin sa dalag, saka yung mga pato. Ayan, pero yun talaga ito. Ano na yan, for goat area na yan, goat area. Yan. Tingnan natin kung uubra. Pero kailangan yung pagkaganon mga kabokers, yung silong nila, maintain yun, laging walis sa pupo yun, kasi magra-radiate yung amoy sa mga baboy natin eh, saka sa mga decal brown natin. Kailangan yun halos siguro mga every other day, walis yun, walis ng pupo yun. Tapos meron lang tayong parang ano excuse, bulukan ng dumi para fertilizer. Yan, silong na tayo, mainit na naman. Ano, yan mga kabokers, patag kasi yan eh,
Pagka ganyang patag, madali lang linisin yan. Saka madaling kumuha nga ng ipa rito. Meron na akong kiskisa na kakilala dito, taga rito lang din, dyan sa may DRT. Madali tayo makakuha ng ipang pangsaboy sa ilalim. So yung dumi, yung amoy po, saka yung pagkolekta ng dumi, madali. Kasi pagka may ipa po yung dumi, yung silong, madali walisin yan eh. Hindi masyadong didikit sa lupa yan, didikit sila sa ipa. And then yung ipa naman ang kukolektahin mo. Sabay na yun, sabay ikikip mo for composing, para sa fertilizer naman. Pwede rin natin gawin negosyo yung mga kabukas, kasi may namimili daw sila dito ng ipot na manok. Yung kambing halos parehas lang naman yun na kung makukompose natin yung ipot ng kambing. May kukompose natin yung ipot ng kambing, pwede rin pang fertilizer yun, parang manok din. Yan. Tingnan natin paano natin mapagkakasya dito lahat yung mga pinagsasabi ko na to. Ayan mga kabukas. Ang ganda ng aliwalas ng panahon, Init naman ngayon. Wala na siguro bagyo. Yan, sakto yan para bukas makapagpa-deliver ako ng hollow blocks, kasi titigas na lupa niyan kung magtutuloy-tuloy yung ganyang panahon. Makapagpa-deliver na ako, siguro mga 100 pa kailangan yan, 100 hollow blocks. Ayoko na gamitin yung sidecar ko, yung C-Raptor mga kabukas. Takot ako, parang mababali yung niya, pang ilalim niya. Yung kasi mga yung pan-deliver nagdi-deliver, may naka-sidecar din sila, kaya lang nakamolye kasi yung sidecar nila. Ito kasi spring lang to kaya yun sila okay lang, kayang-kaya. Si Raptor kasi naka-spring lang yan. Lilim ang lilim sa area ng baboy natin mga kabokals. Ngayon po ay 11:45 na tanghali, di ba? Lilim. Iba talaga pagka may mga extension yung ito, katulad nito. May extension. Kung wala itong extension na to, kung wala yung mga kabukas, yung araw pasok sa loob. Pero since meron tayong extension, ayan meron tayong extension, nasasangga niya ultimano yung araw. Kaya hindi siya nakakapasok. Ganun din yung sa baboy. Ayan kung wala yan, kung wala itong extension na to, pasok na yung araw sa loob. And then eto ganun din. Kung maiksi yung yero natin, kung maiksi yung yero natin na yan, pasok na rin yung araw sa loob. Maganda rin talaga. Maganda yung pagkakabanat namin ng bubong. Diba? Kaya ginhawa sila. Kung sa labas ko pinaghukay itong mga to, hingal kabayo na kaya mga yan. Mainit ngayon diba? Nakapag-yoyosi pa si Renan diba? Habang naghuhukay. Yun lalim na rin basa Dito dun tuyo na. Tuyo na sa kabila. Pala Hindi mo pala? Hindi pero kaya ipalahin. Ito, yung malalaki Ah. Pero yung mga malaki Tapos dito, na yan. Ayan. Ayan. Tapos, dito lang tayo magbubutas mga kabukas, kasi yung tubig dito ang bagsak Saka yan naman pag napuno yan, pwedeng ipasipsip. Sakto ito. By the time na ma-develop ng mga kalsada natin, ito kasi mga kabukas, kalsada yan. Yan, kalsada yan. So pagka tinawag natin si Malabanan, halimbawa, time na natin na pasipsip to. Si Malabanan makakapasok dito. Diyan lang siya. Hindi yung panipsip niya. Diretso. Sandali lang. Lapit lang. Ha? Ito lang. Gusto ko dito. Mandali hita niyan. Ako masipat mo Ganda rin yung ginawa niya. Mataas yung bubong. Diba? Lahat ng ginawa natin dito mga kaboss, para sa akin ay naayon.
Para sa akin ay ayos. Ayan na. Lahat ng mga ginawa namin dito. Saktuhan talagang ano. Umayon sa aming pangangailangan, ika nga. Di ba? Mga kambing pumasok na. Ano? Oy! Papasok ka pa sa kwarto sa bahay No, native Native pero ang gaganda ng katawan. Gala kasi. Marami sila nakakain dito. Buti hindi nila sinisira yung mga palay. Dahil palay kasi yun, yung mga palay, mga kabukas sa mga pilapil na yan. Yung mga nakatanim pang palay. Ang galing, hindi nila sinisira. Alam nila yung yung tanim ng amo nila. Kasi may ari niyan, magkakamag-anak kasi yung mga yan. Yung mga nagtatanim dyan. Pero yung talbos dyan sa baba, tinitira nila. Nakikita ko minsan tinitira nila yung mga talbos ng kamote. Yung mga talbos ng kamote dito. Yan. Tinitira nila yan. Sabi nga ng mga nagtatanim, kuha lang daw kami dyan. Mabait yung mga tao rito. Bait yung mga okra, pinapakuha kami dyan. Ayan. Ba't ito mo na nilagay? Malalaki yan. Sige, sige. Yan mga kaboss, lalagyan yan. Para tumaas to, magbundok siya. Pero wala muna semento yan, ganyan lang muna. Ayan mga kabokals. Kasya ka na dyan. Okay na ginto. Okay ka ng ginto dyan. Hukay tayo ng ano dyan. Ayan mga kabokals, nandito po si Leo. Yung ating kapitbahay halos doon sa ating old area. Doon ko lang nasa likod ko siya. Hindi, nasa harap ko siya. Sa may kalsada Yung may karinderya po doon sa may harap natin. Ayan, si Leo. At meron tayong titignan pala mga kabokals na lupa din niya dito sa may DRT na binibenta niya. So yan, mamaya papasyalan natin. Pero ito na. Ito yung inuhukay na nila. Nahukay na nila. Malalim-lalim na rin. Sakto lang yan. Malapit na matambakan yung lahat ng butas. Tiyaga lang. Matatapos mo rin niya Renan. Medyo paginhawa na, naririnig ko na yung Yung paano yung lupa ano na ang tawag doon? Pa-adobe na Papulburon na. Yung Sinangag pala tawag na. Sinangag. Medyo tumutunog na Alim na Kaya mga kabokal. So inililipat na ni Renan yung lupa. Papunta naman sa kabilang butas. Yan, ganyan. Tapos mamaya ililipat na naman doon sa kabilang butas. Baka lang gamit itong pandesal nyo Kainin nyo na to. Hindi sinakabit yung pandesal nila dito mga kabokals. Ipapantay ba natin yan kayo natoy? Ipapantay natin to. Ipapantay lang Sige. Pwede babasan yan kung wala sa align. Ayan. Ayan mga kabokals. So kagaling nga lang po natin sa DRT. Tinignan natin yung lote ni Leo. Tingnan nga natin kung hanggang saan na nakuha niya itong mga kulokoy na to. Ayan. Alas 3 na Hindi, mag-alas 3 pa lang pala. Halos natambakan na pala. Ayun Ano sinasabi ko mga kabokals Pero na tayo nahukay na mina. Wala pa. Yan mga kabokals. Ano na buhaghag na Ganun kanina Pero hindi matigas. Hindi naman. Hindi naman.
Walang tubig ano. Wala. Inaasahan ko magbabalon eh. Ayan. Balon dito. Tubig. Oo. Ngayon ganyan, hindi naman basta-basta guho-guho yan, no? Planas yun. Oo. Yan ang mga kabukas. Matigas yung lupa, eh. Hindi basta-basta guguho yan. Ayun, ano na nila, oh. Halos na level na nila dito mga kabukals, oh. Oh. Kaya, ubusin nyo to. Ito na lang, konti na lang to. Yun lang na may level dyan, oh. Yan. Ito na lang. Kaya lang yung lalim na ito. Yung deposit. Nung una iniisip ko baka hindi kaya, pero kasya naman pala yung maghuhukay. Hindi naman pala ganun kakitid. Saktuhan lang. Ano yun eh, pinag-isipan ko yung kagabi. Kaya bang ihuhukayin yung isang butas? Baka hindi magkasya ka ako yung maghuhukay. Pero nakita nyo, kasya-kasya naman si Rin. Ano? Sinanap ako ng bukay eh. Ha? No. Tangkad mo ah. Ano nga ng bukay eh. Oo. Diba? Parang ganda no? Para sementado yung ano, no? Lupa. Kaya ako kayo ng portante, no? Oo, tigas oh. Para sementado, ang galing. Tingnan doon, pagka tagalan yan, tigas eh. Oo. Yung kanina, mix agad. Kaya siguro hindi ganun kaputik dito, ano? Ganyan yung lupa. Pagka naano siya eh. Parang ano siya, parang mabuhangin, ano? Ayun mga kabukas. Kaya ayan pa lang, ano? Masayan, parang gatas, may gatas yan. Oo. Kaya pala hindi ganun kaputik, iba yung lupa rito. Yun. Parang magandang gawing fish pan yung lupa ito, no? Parang yung ganyang ano ba lupa, magandang gawing fish pan. Oo, ganyan. Hindi basta-basta naputuyo yung tubig, no? Yung mga kabukals, oh. Parang nabuhay yung aking ano, ah. Nabuhay yung aking pagnanais na magka-fish pan, no? Nakita ko kasi yung ano na lupa, yo. Parang semento na yung ano, yun, oh. Yung ilalim, oh. Tara. Ayan. Sab. Palitan sila. Nakita nyo naman mga kabukas. Kaya makataw. Oh. Buon mo lang eh. Ang galing oh. Ano? Oh. Durog agad yung lupa oh. Isang buwan nga nung barete. Oh, lambot ng lupa. Oh. Tangkal na yung mahukay. Durog agad oh. Tayo para makita natin. Maganda ano ah. Parang gusto ko mag-fish pan wala talaga. Oh. Para siya may buhangin oh. Oh. Pag tinamaan ng bareta, durog agad oh. Nalugi yata ko itaka. Yung mag-ama nagugulangan. Nakakat ka naman kumababa na naman. Sirinan yung tagapala. Kaya natin yung taga ano. Mas madali yung bareta yan oh. Durog agad oh. Isang tama lang oh. Durog kagad yung lupa eh. Sirinan, pinapala niya yan. Mas mahirap ka naman magpala. Uli lang pala yung madali eh. Ay kasi sa ibaba malagkit pa. Malagkit pa. Oo. Pagdating sa ilalim, ayan na. Mga Dali naman kabukas. siyang ganin yun. Nalugi na kita. Mas padurog eh. Yung ganyan kalalim, pwede na sa fish pan yan no? Kuya. Pwede na yan. Ayan oh, mga kabukas. Yung ganyan kalalim. Ito sa amin yun. Dito mga kabukas oh. Fish pan oh. Nabuhay na naman yung aking pagnanais na mag-fish pan ah. Nakakita ko, ang ganda ng ano oh. Ang ganda ng lupa oh. Yun. Upo ka na lang ah. Oo. Nalugi talaga. Ano, upo na lang ano. Naman ako, wala pa dalawang. Kakagulang. Hindi pa nakapagpahinga yung isa, tapos na yung isa. Ayan. Ano mo baka may ginto yan, log niyan ba? Ganyan na lupa rin. Chocolate bar.
Ayos. Ginawa pala na. Oh, Yung ginhawa. Oh. Ay, papa, ang ginawa ko. Puno na, bundok na. Ano mo? Kasi mabuhangin, para mabuhangin siya mga kabukas. Oh. Ayos. Buti ko sa ulo. Ayan mga kabukas, back up na naman. At nakayari na yung dalawa. Oh. Nagkagulangan kanina pero nakayari din. Ayan na level na nila mga kabukas. Ibig sabihin natambakan na nila. Pero pag sinemento namin yan, ile-level pa nila yan. Pero ayun may tambak na, may tambak na. Yan. Ito hindi na masyado kasi naka-level naman to sa lupa. Ayan. Ayan, si Kuya Leon dito. Ayan. And ito ikutan natin dito. O bukas magtuloy kami asintada siguro. Sana wag umulan para makapagpa-deliver tayo ng hollow blocks. Ito yung kanal natin, yan pa rin yun. Yan. Pakita ko lang sa inyo mga kabukas kung paano gagana. Yan pa rin yung kanal, pababa yan. So instead na lalabas dito kasi nga ang plano dito sana magpoposo negro dito sa labas. Kaya dito may labasan sana. Kaya lang ang mangyayari niyan bubutas na tayo dito. PVC mga kabokals dito. Hindi nakatutok doon. Diretso doon sa butas. So ayan ayan po yung na-accomplish nilang butas. Ano ba to? Hanggang dibdib ni Kuya Natoy. Hanggang dibdib ni Kuya Natoy. And then ayan, may mga labi pa. Hindi ko pinasagad sa asintada natin. Hindi natin pinasagad. May pagitan mga kabokals. Ayan. Yung palibot na yan kasi ano yan. May asintada saka may puting. May puting yan. And then ang sara niya mga kabokals dito from here. Ito na magiging sara niyan, nakapantay dito. Ayun, kasi yung flooring na natin yan flooring. So pag pinantay natin yan kita niyo ba? Can you see the look? So ito sahig to. Yan, sahig yan. Flooring yan. Ang mangyayari niya magbabakal tayo. Papakapitin natin dito ito mga bakal. Nakaklam yan, ikaklam natin ganyan yan sa mga bakal. Tapos saka natin po flooringan. So yung flooring magsisilbi na rin pong takip ng ating Poso Negro. Flooring yan flooring diretso dun, flooring yan. Pero dito magbabakal tayo, pero doon baka graba na lang tayo doon kasi nga ito lang naman yung kailangan natin bakalan, gawa ng butas Ngayon pag umapaw na yung mismong butas na yan, may excess pa naman tayo rito, may excess pa tayong konti na naka-hollow blocks. Ayan mga kabokals. Okay, so alright, so ayan na. Ayan mga kabokals, yung ating Poso Negro, nakita nyo naman hanggang saan ko ba? Hanggang dibdib ko halos yung Poso Negro. So dito na maiimbak yung kanilang mga pupo. And then ito nga ay sarado na po ng flooring. Flooring, diretsuhan niya flooring. Ayan. So ayan, nakadali naman tayo ngayon. Maraming salamat mga kabokals sa inyong palagi pagsubaybay sa ating mga videos, sa lahat po ng mga solid kabokals and mga silent viewers ko po. Maraming salamat. And syempre sa ating kaibigan po ni Sir Boy at Sir, maraming salamat po. Ingat po kayo dyan. Hanggang dito na lang, bukas panibago na naman. Baka mag-asintada na tayo bukas ulit. May taas na natin. Ayan, so muli, ito ang yung kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at higit sa lahat ay kumilos at siguradong unad ng ating amazing na buhay. Bye-bye! Okay. Ano ba to? Paano ba to? Paano ko aakyat, ha? Pwede na kami. Oo, tika. Yeah. Yeah.